Pablo can't help but clenches his jaw. Paano kasi kanina pa masayang nag-uusap sila Nicholas at Sheila na parang hindi siya kasama ng mga ito. Kung alam lang niya na dito siya dadalhin ng asawa at kung alam lang niya na dito tumutugtog ang banda ng half-brother, hindi na sana siya pumayag na dito sila uminom ni Sheila. Bukod sa hindi talaga siya komportable sa open space na ayos ng resto bar, na napakarami pang tao sa paligid. Nasa likod sila ng pamosong SM Mall of Asia. Actually, ngayon lang niya nalaman na may mga inuman pala sa likod ng malaking mall na iyon sa Pasay. Karamihan ay halos nasa labas sa mga upuan at lamesa, facing Manila Bay. Nagtayo din ang mga resto bars ng kanya-kanyang maliliit na stage. Matitiisan na ni Pablo ang ganun, basta kasama niya ang asawa. Kung hindi lang naroroon din ang kapatid sa ama. And the way he see it, may gusto din si Nicholas kay Sheila. Ikaw ang asawa niya. Kumbinsi niya sa isip. Bakit? Sinabi niya ba sa'yo na mahal ka din niya? Balik naman na bulong sa kanya ng kanyang konsensya. He shook his head. Pati yata siya'y mahihibang na dahil sa hindi pagkausap sa kanya ng asawa. Muli niyang nilagok ang San Mig Light na nasa kamay. Nakaapat na siya, pero pakiramdam niya, hindi pa rin namamanhid ang kanyang puso sa selos na nararamdaman. Wait lang ha, punta lang ako sa CR. Paalam sa kanya ni Sheila. Tumango lamang siya dito dahil kinausap nga siya. Pero para lang magpaalam na tutungo sa CR. Kainis. Inis na bulong niya muli. Ikaw. Tawag niya kay Nicholas. Tumingin pa ang lalaki sa likod nito bilang paninigurado na siya ang tinawag ng kapatid. Ako? Kunot ang noo na tanong nito. Oo, ikaw. May gusto ka ba sa asawa ko? Malamig na tanong ni Pablo sa kapatid. Sa totoo lang, pang-anim na beses pa lamang niya itong nakita ng malapitan. Lagi na kasi ay iniiwasan niya itong tapunan ng tingin. Ngumisi ito ng nakakaloko. Kung may gusto ba ako sa asawa mo, anong gagawin mo? Lalong nagtiimang kanyang mga bagang. Pinagkakatuwaan ba siya nito? Hindi mo gustong malaman kung anong pwede kong gawin sa'yo. Mariin niyang sabi sa kapatid. You're funny. Alam mo, weird mang pakinggan pero natutuwa na rin ako na somehow. Nagpakita ka ng emosyon sa akin. I guess it's better than treating me as if I don't exist. Kailangan pala galitin kita palagi. Mapait na wika ni Nicholas. May pagtataka na binalingan niya ito ng tingin. And for the first time, parang hindi ang Nicholas na 26 years old ang kanyang nakikita, kundi ang Nicholas na ipinakilala sa kanya ng kanyang papa noong teenager pa lamang ito. Alam mo ba, dati palagi kong hinihiling na sana pansinin mo ko, na sana makipaglaro ka sa akin, na sana ituring mo kong kapatid. But I guess, everything were just a wishful thinking. I came to realize na never mo kong maituturing na kapatid because I'm your father's little secret. Puno ng hinagpis na pagpapatuloy nito. Hindi ko alam kung anong itatawag ko sa'yo. Pero dati, idol kita eh. I look up to you. Kasi bata ka pa lang, achiever ka na. Kasi proud sa'yo si Papa. Pero madamot ka. Dahil kahit kailan, kahit konting pagmamahal, hindi mo ko binigyan. Nag-angat ito ng ulo at punong-puno ng sakit sa mga mata. Ano ba ang pagmamahal sa'yo? Pagkaraan ng ilang saglit ay tanong niya rito, wearing his rude smirk. Bakit? Ang kaninang mga mata ni Nicholas na puno ng sakit ay napalitan ng pagtataka na napatingin sa kanya. Pablo smirked, then gently shook his head. Ang alam nyo kasing definition ng love, yung madalas nyong naririnig, yung sinasabi, pero hindi nyo binibigyan ng pansin yung mga ginagawa. Napabuntong hininga siya. Sa tingin mo, paano ka nakapag-aral hanggang college? Paano ka nakapasok sa mga prestigious schools na pinasukan mo? Why the media people never bashed you or your mother? Who do you think provided everything you need given na wala namang stable job ang mama mo? Natanong mo na ba ang lahat ng yan sa sarili mo, Nicholas? And one more thing, you recognized your pain.
You recognize your struggles. Pero ako ba, hindi nasaktan? Kami ba ng mama ko, hindi umiyak? Sana maisipan mo yan habang patuloy mo akong kinamumuhian. Habang patuloy mong sinisisi sa akin ang lahat. May sakit sa tinig ni Pablo. Those pains that he called up inside for so many years. Mga sakit na mag-isa niyang pilit pinaglabanan para protektahan ang lahat ng taong kanyang mahal. Si Nicholas naman ay natigilan at tila napapahiyang nagyuko ng ulo. Paanong hindi niya na-realize ang mga bagay na yon? Paanong mas pinili niyang magalit kaysa pahalagahan ang bagay na mayroon siya? Galing pala ang lahat ng yon sa kanyang nakatatandang kapatid. Pablo may not love him the way he wanted him to love him. Pero one thing is for sure, minahal siya ng kapatid sa paraang alam nito. Kuya. Halos hindi lumabas sa kanyang bibig ang mga katagang iyon. A term he has never dreaming to use in referring to his brother for a long time. Napapikit si Pablo. Alam niyang maging siya ay may mali rin. He opted to stay away from Nicholas. Kahit papaminsan-minsan, iniisip niya kung gaano kasarap magkaroon ng kapatid. Pinilit niyang ngumiti rito. Inabutan pa niya ng isang bote ng birang kapatid. Mangiyak-ngiyak naman itong tinanggap ng binata. Kuya, si Sheila, mahal ka niya. Otomatikong napatingin siya sa kapatid. Alam ko, kaya nga kami nagpakasal, hindi ba? Kunwa ay sabi niya, gusto ko lang sabihin sa'yo na wala ka dapat ikaselo sa akin, kuya. Kasi mahal ka niya. Actually, mahal na mahal. Sheila is a special girl. And I must say, swerte ka na ikaw ang kanyang pinakasalan. How did you know na mahal niya ako? Maya-maya ay hindi niya natiis na itanong kay Nicholas. Tumayo ito at ngumiti. Because she talks about you like you put the stars in the sky. Sabi nito at itinuro sa kanyang stage. Napaawang ang kanyang bibig nang makita na naroon sa taas ang asawa. Nakaupo sa isang silya na nakapwesto sa gitna at may hawak na gitara, staring and smiling at him with so much love. And she looks at you that way too. Tinapik siya ng kapatid bago lumakad papalapit sa stage upang alalayan si Sheila. When she started strumming the guitar, halos hindi na maalis ni Pablo ang mga mata sa asawa. Alam niyang maganda ang tinig ng babae, pero ngayon lang niya nalaman na magaling pala itong tumugtog ng gitara. And wow, she looks so beautiful. It's his first time to hear that song, pero may pakiramdam siya na lahat ng salita na nasa awitin na yun ay sa kanya sinasabi ng asawa. Tumingin sa langit si Pablo upang mapigilan ang mga luhang nagbabantang tumulo sa kanyang mga mata. Sheila loves him. Sigurado na siya ngayon dito. And when he came no longer suppress what he feels, tumayo ito at umakyat sa stage. Nagulat pa si Sheila nang makita na nasa harapan na ang asawa. Hindi na rin niya natapos ang kanyang awitin because Pablo already silenced her lips with a kiss. Pakiramdam ng babae ay umiikot ang kanyang mundo. And God, she can even hear fireworks around. Pumikit si Sheila at dinama ang tamis ng kanyang unang tunay na halik. Oh, ba't nandito ka pa? Wala ka bang pasok? Takang tanong ni Sheila sa asawa nang maabutan niya itong nakaupo sa harap ng dining table kahit papasado 8:00 na ng umaga. Tumayo ito at mabilis na lumapit sa kanya. Niyakap siya nito sa kanyang baywang and aimed for her lips na mabilis namang hinarangan ng babae. Hep, hindi pa ako nagtutoothbrush? Natatawa niyang paalala dito. I don't care. Basta, I wanna kiss you. Malambing nitong sabi na muling inilapit ang bibig sa kanya. Pablo, sabi ng hindi eh. Magtutoothbrush muna ako. Aniya. Patakbo niyang tinungo ang banyo. Wait lang, sabihin mo munang love mo ko. Sigaw nito sa kanya bago pa siya tuluyang makapasok sa bathroom. Nakangiti niya itong nilingon. Her cheeks are blushing. I love you, Han. Mabilis niyang sabi sa asawa. Pagkatapos ay agad na pumasok na sa loob upang magsipilyo. Si Pablo naman ay parang binatilyo na pangiti-ngiti. Sobrang saya niya nang sa wakas
ay nalaman niya na pareha sila ng nararamdaman ni Sheila. Lalo pang naging maganda ang kanyang umaga dahil sa mga articles na lumabas patungkol sa nangyari kagabi. Usually, ayaw niya ng mga ganitong publicity. He even hates paparazzis. Pero ngayon, parang gusto niyang magpasalamat sa mga ito for capturing such moment. May isa pang ang article na may titulong, The CEO's Princess. Dangan lamang, Sheila isn't just a princess nor his queen. She is his world and his universe. Now, he is planning a big wedding for her. A wedding that she deserves. And he will make sure na yun ang magiging wedding of the century. Kaya nga hindi siya pumasok ngayon para isakatuparan ng plano. This will be his surprise for Sheila. As I was saying, bakit nga nandito ka pa? Hindi ka ba papasok? Nag-angat siya ng tingin nang lumabas na mula sa banyo ang asawa. Napangiti si Pablo. Kung ganito kaganda ang makikita niya araw-araw, he doesn't mind waking up this early for the rest of his life. Meron, pero meeting yun. Wait here. Inabot niya sa asawa ang kanyang credit card. Taka lamang iyong tinignan ni Sheila. Bakit mo binibigay sa akin yan? Are you insulting me? Inis na sabi nito. Naiiling na tumayo si Pablo at niyakap niya ito buhat sa likod. No, I'm not. Gusto ko kasi mag-shopping ka today. Bumili ka ng new clothes, shoes and bags. Pwede ka rin mag-withdraw sa bank. I included your name sa mga tao na pwedeng mag-withdraw ng pera doon. Aniya. Kumawala sa kanyang pagkakayakap ang babae at inis na naupo sa sofa. Bakit kailangan mo yung gawin? Lalong iisipin ng mga tao na... I don't care sa mga sasabihin ng iba. Listen to me. Lilipad ako sa Amerika. May meeting ako doon for few days to a week. That's why I'm giving this to you, para malibang ka. And besides, kailangan mo ring bumili ng mga bagong damit para sa tuwing may formal gathering, meron kang maisusuot. Masuyo niyang niyakap ang asawa. Aalis ka? Iiwan mo ko dito? Tanong nito at ngumuso pa. Napangiti si Pablo. She's really cute when she's pouting. Parang gusto niya tuloy halikan muli ang mga labi nito. Sandali lang naman, babalik agad ako. May asikasuhin lang ako. Balak niya kasing ayusin ang marriage certificate nila na naroon bago niya muling pakasalan ng babae sa Pilipinas. Sige na nga. Basta bilisan mo ha. I love you. Bulong nito. His heart starts beating so fast. And right then and there, he knew. He just knew. He already found someone who excites his heart. Pagod na inilapag ni Sheila ang mga pinamili. Pasalampak siyang naupo sa couch and closed her eyes. Whoever said that shopping is therapeutic for women probably has no other better things to do. Naisip ng babae. She doesn't really like shopping. Ang totoo, sa tuwing bibili siya dati ng kanyang mga gamit, sa isang shop lang siya pupunta and just get whatever na makita niya roon. She doesn't enjoy walking around for long hours. She just find it too time-consuming. So, you must be my nephew's wife. Nagulat pa siya nang may biglang magsalita. Agad siyang nagmulat ng tingin. Isang babae na marahil ay halos kaedad ni Mama Annie ang kanyang nakita na nakatayo at nakahulukip-kip sa kanyang harapan. Magandang hapon po. She stammered. Hindi niya alam kung paano nakapasok ang babae sa kanilang unit. Pero base sa itsura at ayos na rin dito, nasisigurado siyang kamag-anak ito ni Pablo. Where's Pablo? Paismid nitong tanong sa kanya, imbes na sagutin ang kanyang pagbati. Tinignan pa siya mula ulo hanggang paa. Wala po siya dito. Sino po ba kayo? Hindi maiwasan ni Sheila na makaramdam ng pagkailang sa mga tinging ipinupukol sa kanya ng babaeng kaharap na tila minamaliit siya. Sino ako? Ako ang kapatid ng kanyang papa. I Miss Aunt Rochelle. Hindi ba niya nasabi sa'yo? Nakataas ang kilay na sabi nito. The woman glanced at the paper bags na pinaglalagyan ng lahat ng kanyang pinamili. Hindi po eh. Nasa Amerika po siya for some meeting. Sabi niya babalik din po siya after days to a week. Okay, I see. Kaya while he is away, you are spending my nephew's money, ha? May pag-aakusa sa tinig nito. Sinulya pa ni Sheila ang mga pinamili.
Those might give this woman a wrong impression about her. It's not what you think po kasi. I don't care sa kung anong sasabihin mo. I know your kinds. Alam ko kung ano ang gusto ng mga katulad mo sa pamangkin ko. Believe me, for so many years, nagtagumpay na ako na ma-filter out ang mga babae. Nahabol ay pera na katulad mo. But I might have underestimated your tribes. May isang nakalusot at pinakasalan pa. Ma'am, hindi niyo po alam ang sinasabi niyo. Do you think na wala akong alam tungkol sa'yo? Okay, Sheila Martinez. You are from San Lorenzo, Manila. Nakatira ka sa squatters area, sa lupa na pagmamay-ari ng pamangkin ko. You are a preschool teacher. You were able to go to school because of government scholarships. Blue-collar job ang trabaho ng father mo. Your mother passed away when you were still a young girl. Meron pa ba akong nakalimutan? Nakataas ang 2 kilay ng babae na naupo sa sofa, habang pinagmamasdan ng pagkagulat sa kanyang muka. Paano nitong nalaman ang mga bagay tungkol sa kanya? Pero dapat pa ba siyang magtaka? Meron bang imposible sa mga taong may kapangyarihan at pera? Now, tell me Sheila, paano mo nabilog ng ganun kabilis ang ulo ng pamangkin ko? Kilala ko si Pablo. He is very smart, wise, and don't trust easily. Paanong nakuha mo ang loob ng pamangkin ko? And not only him, pati ng mama ko. She speaks so fondly about you. Ma'am, si Pablo na lang po ang tanungin niyo. Mali po ang iniisip niyo tungkol sa akin. She swallowed. Alam naman niya kung ano ang tingin sa kanya ng mga tao. Pero masakit din pala kapag narinig mo mismo. Kapag pinamukha sa'yo. Oh, come on! You know, I'm not buying that crap. Pero sige, I'll make a deal with you. May inilabas ito sa clutch bag na dala. Cheque. Pinirmahan ito ang isa at inilapag sa center table. Here, blank check yan. You can write there how much you need para iwanan mo na ang pamangkin ko. Pinagmasdan niyo ni Sheila. Ma'am, wag niyo naman po sana akong insultuhin. Mahal ko po ang pamangkin niyo. Sinungaling? Tayo pa bang maglolokohan? Ayan na ang cheque. Tatapatan ko kahit magkano ang sinasabi mong pagmamahal kay Pablo. You can live a comfortable life with your father. Leave my nephew alone. Hindi ka namin kauri. Hindi ka nababagay sa kanya. Poise pa rin na pahayag ng babae. Muling napalunok si Sheila. Dinampot niya ang blank check at pinagmasdan. Napangiti naman si Rochelle. Ngiti ng tagumpay. Pero laking gulat niya nang punitin ng babae sa kanyang harapan ng cheque. And much to her surprise, inihagis nito sa kanyang muka ang pinagpira-pirasong papel. Pabigla itong tumayo at takmasa ng sasampali ng babae. Ngunit mabilis na nahawakan ni Sheila ang kamay ng tiyahin ng kanyang asawa. Don't you dare, ma'am. Kung para sa inyo, lahat ng bagay ay may katapat na pera. Pwes, nakakaawa kayo. Sa mundong to, hindi lang pera ang pinakamahalaga. Sa aming mahihirap, mahalaga sa amin ang dignidad. I don't care kung anong tingin mo sa akin. My conscience is clear. Kung iniisip nyo na pera ang habol ko sa pamangkin nyo, so be it. I won't even try to change your mind. Pero ito lang ang masasabi ko sa inyo. Mahal ko ang pamangkin nyo. Kung sa tingin nyo hindi kami bagay, bahala kayo. It is just so disappointing to hear and experience this rudeness from someone like you, who's supposedly decent and educated. Pero what can I say? Money can't really buy you manners. Yun lang at pabalyan na niyang binitawan ng babae. Pamarcha niyang tinungo ang guest room. Kinuha ang bag na tanging dala niya nang lumipat siya sa unit ng asawa at nilisan ng lugar. Her heart is so furious. Hindi pa siya nainsulto ng ganon katindi. Nang makasakay siya ng taxi, ay doon palang bumuhos ang kanyang pinipigilang luha. Tanga ba siya na isipin na pwede talaga na maging sila ni Pablo? Na pwede talaga siyang makapasok sa mundo nito? Sinubsob na lang ni Sheila ang muka sa mga palad.